Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Percival Rosas. Shoutout kay Renal. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Talagang ayaw mong pumunta gaya ng inaakala ng matanda. Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin ni Chin Shuang ang labis na kawalan ng katiyakan at hindi totoo sa sinabi ng matanda sa Aaron. Lalo na sa patimpalak na ito, ang hitsura ng dalawang tunay na Diyos, sa kanyang ulo ay ipinadama sa kanya na ito ay imposible. Kung ang dalawang tunay na Diyos ay hindi man lang lilito, ang mga tao ay makakaramdam ng labis na panlulumo sa 100 lugar ng Li. Ang malakas na hininga na ito ay isang hindi malulutas na puwang para sa sino mang magsasaka. Kahit na gusto mong abutin sila, huwag mo silang hamanin. Ngunit ang Aaron ay kailangang pumili ng dalawa. Hindi ba panaginip iyon ng tanga? Sa pagtingin sa pag-aalala ni Chin Shuang, hindi ganoon ang iniisip ni Aaron. Kung hindi niya iuulat ang galit sa walang hanggang sea area at sa tuktok ng bughaw na bundok, paano siya magpakasal? Paano tumugma sa isang ama? Bukod dito, kung mapapaalis sila ng Aaron, maaaring hindi nila. Dahan-daang tumingin kay Ivory, ang Aaron ay halatang naghihintay sa saloobin ni Ivory, si Ivory ay tumingin kay Aaron, tumingin sa kanyang sarili, ngumiti, kahit anong gawin mo, palagi kitang susuportahan, maniwala ka. Paano kung gusto kong hugasan ng dugo ang walang hanggang dagat at ang tuktok ng bughaw na bundok? Medyo malamig ang boses ni Aaron. Para sa kanya, ang nagudyok kay Sue para salubungin ang tag-araw ay ang siyang pumitas ng timangan sa kanya. Iyan ay tiyak na magsisimula sa Aaron Thunder General Revenge. Bahagyang natigilan si Ivory, ngunit agad na tumanggo ng masunurin, naniniwala din ako sa iyo. Ngumiti si Aaron at tumingin sa mga mata ni Ivory. Natahimik sila. Tumingin si Chin Shuang sa dalawang tao at bahagyang nagulat. Sa oras na ito, maaari niyang simulang maunawaan kung bakit labis na nagmamalasakit ang Aaron kay Ivory. Ang mag-asawa ay mga ibon sa iisang kagubatan. Magkahiwalay silang lumilipad sa harap ng sakuna, ngunit sila ay Qingluan at Huofeng. Ang kanilang pag-ibig at buhay ay nakatali. Sa harap ng Aaron na kumpletuhin ang gayong pagkilos laban sa langit, si Ivory ay hindi nag-alinlangan kahit isang segundo, kaya naniwala siya sa kanyang mga salita. Naisip ni Chin Shuang na hindi niya magagawa ang tiwala na ito. Mapait na tumawa si Chin Shuang at sinabing, gayunpaman, kung gusto mong mangibabaw sa lahat ng direksyon, dapat mayroon kang sariling kapangyarihan. Kung hindi, gaano man kalakas ang iyong personal na kakayahan, hindi mo matatalo ang iyong dalawang kamao gamit ang 4 na kamay. Ibig kong sabihin, kailangan mong humingi ng tulong sa ilang puwersa. Umiling si Han Sanchen, hindi makatutuhanang humingi ng tulong sa puwersa ng ibang tao. Kung nasa iyo ang lahat ng mayroon ka, hindi ka makokontrol ng iba. Nakabuo ako ng isang mahiwagang alyansa kay Bai Shaosheng sa ilog at lawa. Ang plano ko ay upang palakasin ang alyansang ito. Sumasang-ayon si Chin Shuang dito. Basta cheers up siya, marami siyang followers. Ngunit ang problema ay sa ganitong paraan, tiyak na maakit nito ang atensyon ng walang kamatayang lugar ng dagat at ang tuktok ng asol na bundok. Nag-aalala si Chin Shuang na ang misteryosong alyansa ng lalaki ay hindi napalakas, at ito ay masasakal sa duyan. Sa katunayan, ito ang ikinababahala ng Aaron.
Kapag hindi niya masyadong binibigyang pansin ang bahagi ng dagat ng Yongsheng o ang tuktok ng asul na bundok, kailangan niyang magkaroon ng isang tiyak na sukat ng kapangyarihan. Kapag may sukat na siya, napakahirap para sa malaking pamilya na paksain ang sarili nito. Biglang sinabi ni Ivory na may bahagyang ngiti, 3,000, sa tingin ko ay may makakatulong sa iyo. Aaron maliliit na isang leng, sa sumunod na segundo, naunawaan niya ang kahulugan ng Ivory, tumango. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pero pwede ba kitang samahan? Mahinang sabi ni Qin Shuang. Sasama ka ba sa amin? Sumimangot si Aaron. Anyway, I'm out of the school, and there's no way to go. Kung hindi mo iniisip na mababa ang cultivation ko, I can at least run errands for you. Qin Shuang daw. Nagulat si Aaron sa paghinto ng paaralan ni Qin Shuang. Alam din niya na ang pagtigil sa paaralan ni Qin Shuang ay may magandang relasyon sa kanya, kaya nakonsensya si Aaron. Tatanggi na sana si Aaron, ngunit nakangiting sinabi ni Ivory, kung handang tumulong sa amin ang nakatatandang Marshall sister, tiyak na ito ang pinakamahusay. Sa oras na ito, ang tunog ng mga yabag ay biglang tumunog sa labas, at pagkatapos, isang figure ang sumugod, hindi maganda ang mga malalaking bagay, may mga eksperto na lumalabas, champagne, patay ang mga damo at mga puno, tayo, mas mabuting magmadali. Sa mga unang araw ng araw, ang hangin ay pumasok, at hindi niya namamalayan na gustong ilipat ang Aaron sa ice bed. Ngunit nang matapos siyang magsalita ay nakita niyang hindi gumagalaw ang dalawang babae at may isang matangkad na figure sa kanyang harapan. Pagkatapos ay itinaas niya ito sa linya ng paningin, at ang buong tao ay natigilan saglit. Sa kabilang dulo ng linya, sa pansamantalang kampo sa tuktok ng asul na bundok, si Lu Ruoxen ay nakahiga sa kama, dahan-daang hinihimas ang kanyang pusa. Sa oras na ito, may pumasok na anino, nakita ko na si Miss. Anong problema? Sabi ni Lu Ruoxen. Tumango si Chimeng, pagkatapos ay tumingin sa paligid. Nagsimulang lumapit sa tabi ni Lu Ruoxen, mamulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Biglang umikot ang magandang kilay ni Lu Ruoxen, ibig mo bang sabihin na ang misteryosong lalaki ay pinatay ni Wang Wanzi? Sabi ni Lu Ruoxen, nakasimangot at nakatitig sa isang lugar, ngunit mabilis na nag-iisip ng isang bagay. Ilang sandali pa, biglang tumawa si Lu Ruoxen, mamamatay ba siya ng ganoon kadali? Hindi ako naniniwala, Miss. Sabi nga nung namatay ang misteryosong lalaki, napakaraming tao mula sa immortal na si Arya ang nasa eksena. Makukumpirma nila na patay na si Aaron. Namananiwang ang kalooban ng tunay na Diyos. Hindi dapat mahirap para sa kanya na patayin ang misteryosong lalaki. Chimeng daw. Hindi nagsalita si Lu Ruoxen. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama gamit ang mga payat niyang binti. Ang kanyang matataas na figure at gauze na damit ay nagmukha siyang diwata. Hindi siya mamamatay. Sa mahabang panahon, biglang sinabi ni Lu Ruoxen sa malamig na boses, saan siya inilibing? Tanong pabalik ni Lu Ruoxen. Mabilis na ibinaba ni Chimeng ang kanyang ulo. Dahil sa pagkakaiba ng kanyang pagkakakilanlan, hindi siya kwalipikadong tumingin kay Lu Ruoxen, nakalibing si Miss Chen sa kagubatan ng Shifeng, ngunit may nangyari. Ano ang aksidente? Ang ilang mga tao ay nagnakaw ng mga katawan ng mga misteryosong tao. Ngayon ang mga disenteng tao ay naghahanap ng mga nagnanakaw ng mga katawan sa walang kamatayang lugar ng dagat. Chimeng daw. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Lu Ruoxen na paliitin ang kanyang mga mag-aaral. Pagkatapos, isang panunuya ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Chimeng, ano sa tingin mo ang aksidenteng ito? Miss, iniisip ni Chimeng na aksidente iyon. Matapos alisin ang kalooban ng Diyos mula sa libingan, marami pa rin ang nagsisikap na kunin ang tumagas malapit sa puntod. Natural, ang ilang mga tao ay magiging interesado sa misteryosong tao na kinuha ang kalooban ng Diyos. Chimeng daw. Napangiti si Lu Ruoxen, ngunit hindi sa tingin ko ito ay isang tao na nagnakaw ng katawan. Ano ang ibig mong sabihin? Kusang lumabas ang katawan habang nakangiti si Lu Ruoxen. Natigilan si Chimeng nang marinig niya ito. Kusabang lumabas ang katawan. Ano ang kahulugan nito? Nang malinaw na ang panaginip, naupo na si Lokor sa kama. Then you can cooperate with that person well, you practices the source, can help each other, and at the same time, well spread your eyes,
Lalo na yung mga baguhan pa lang, dapat mas bigyan mo ng pansin. Bahagyang itinaas ni Chimeng ang kanyang ulo at bulat na sinabi, Miss, kung nabubuhay pa ang misteryosong lalaki, magkakaroon ba siya ng sarili niyang kapangyarihan? Hindi siya maaaring tumanggi na ipaghiganti ang walang hanggang sea area. At kung siya ay Aaron, ang kanyang account sa tuktok ng asul na bundok ay tiyak na kalkulahin, kaya wala siyang pagpipilian. Luruo Zin daw, naiintindihan ko, mangyaring huwag mag-alala, kapag may nakita akong bakas sa kanya, papatayin ko siya, malamig na sabi ni Chimeng, ngunit sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang nakaramdam si Chimeng ng matinding kirot sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay ang figure ng kawalan ay lumipad pabalik ng ilang metro, at sa wakas ay tumama sa lupa ng husto. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang galit. Sa halip, bumangon siya at muling lumuhad sa takot. Hindi niya alam kung saan niya pinukaw ang amo na hindi matukoy ang pagkakaiba ng kaligayahan at galit. Sino ang nagtanong sa iyo na gawin ang iyong sariling bagay at patayin siya? Bahagyang nagalit si Luruaksen. Chidrin Instant Morleng, mabilis na lumuhad, maidservant dam. Gusto kong tulungan mo siya. Nakangiting sabi ni Luruaksen. Miss, ang tanga ko. Sa pagkakataong ito, tinulungan ng misteryosong lalaki ang walang kamatayang si Arya at natalo kami sa tuktok ng asol na bundok sa unang pagkakataon. Paano mo matutulungan siyang Master Roozuan at ikaw dahil sa hitsura ng lalaking ito at sinisisi ng may-ari sa hindi magandang ginawa? Si Chimeng ay lubhang kakaiba. Ngayon ang tuktok ng bughaw na bundok ay nawala ang ikatlong tunay na Diyos. Para sa tuktok ng asol na bundok, ang nawala dito ay hindi lamang ang problema sa mukha, kundi pati na rin ang paghina ng sitwasyon sa tuktok ng asol na bundok. Ang salarin ng misteryosong lalaki, ang tuktok ng asol na bundok, ay natural na gustong mag-cramp at buto. Higit pa rito, ang layunin ng pagbabagong anyo ni Chimeng ni Luruaksen ay harapin ang Aaron. Kung ang misteryosong lalaki ay malamang na si Aaron, hindi ba siya dapat mas patayin pa? Anong alam mo? Malaking isda lang ang mahuhuli mo sa mahabang pila. Nakangiti si Luruaksen. Hindi naintindihan ni Chimeng, Miss, sigurado ka na ngayon na ang misteryosong lalaki ay si Aaron. Bakit? Gusto ko siyang harapin, hindi patayin. Malumanay nang umiti si Luruaksen, bagamat mula sa isang tiyak na punto ng view, si Aaron ay kumatok sa kanyang likod at namumula. Ngunit mas pinasaya nito si Luruaksen. Siya ay isang matalinong babae, na palaging susundin ang kalooban ng kanyang ama, ngunit palalakasan ang kanyang sariling kapangyarihan halos, tulad ng pagtulong sa tuktok ng asol na bundok upang matulungan ang pamilya, ngunit sa katunayan ay unti-unting nagagawa ang pagbabanta at lifeline ng Aaron. Sa katunayan, ito ay upang matulungan si Luruokshan na makitungo sa misteryosong lalaki, ngunit sa katunayan, patuloy nitong ginalugad ang pagkakakilanlan ng misteryosong lalaki. Ang lahat ng kanyang ginagawa, kahit na tila hindi nagkakamali, ay malapit na nauugnay sa kanyang mahahalagang interes. Minsan, binibenta kanya, pero hindi mo maiwasang magbilang ng pera para sa kanya. Kahit na sinira ng Aaron ang nakagawian at biglang lumitaw bilang isang misteryosong tao upang istorbohin ang paligsahan sa martial arts, mabilis na may ayos ng babae ang kanyang deployment. Para sa tuktok ng asol na bundok, ang kabiguan na ito ay halatang nakakairita, ngunit para kay Luruaksen, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Dahil mas komplikado ang sitwasyon sa labas, mas kailangan siya ng tuktok ng asol na bundok at ng kanyang ama. Sa prosesong ito, makakakuha pa rin siya ng mga benepisyo para sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, lalabas siya upang ipaglaban ang tuktok ng asol na bundok, maaari rin siyang gumawa ng kanyang sariling reputasyon at palawakin ang kanyang kapangyarihan. Ang pinakamahalaga ay ang Aaron pa rin ang kanyang nakasangla. Sa sandaling magbago ang mundo, malinaw na kung sino ang taong may pinakamalaking chips. Sa pag-iisip nito, nagpakita si Luruo ng malamig na ngiti sa kanyang mukha. Makalipas ang 3 araw, pagkatapos ng opisyal na pagtatapos ng Totem War, si Wang Janzi ay nahalal na ikatlong tunay na Diyos ng walang anumang pag-aalinlangan, at opisyal na inihayag ang pagtatatag ng gamot na God Pavilion, na umakit sa lahat ng pantas sa mundo upang palakasin ang kanyang kayamanan. Sa bulwagan ng Kishan, sunod-sunod na nakiisa ang maraming bayani upang magkaroon ng mataas na posisyon at pag-unlad. Sa bagong pamilya, sa katunayan, ang lugar ng dagat ng Yongsheng ay gumamit ng maraming pera upang tulungan ang kapangyarihan ni Wang na umunlad.
Para sa isang oras, ang tanawin ng Yaoshen Pavilion ay walang hangganan. Ang mundo ng lahat ng antas ng pamumuhay ay napakasaya tungkol sa Yaoshen Pavilion. Balita mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nasa buong kalangitan. Pinupuri ng mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ang Yaoshen Pavilion. Naturally, bagamat patay na ang pagkakakilanlan ni Aaron bilang isang misteryosong tao, malawak pa rin itong kumakalat sa ilog at lawa mula sa hitsura ng misteryosong tao hanggang sa huling Diyos. Sa kanila, may iba't ibang papuri at kritisismo. Natural, ang mga papuri at pagpuna ay ang mahiwagang operasyon ng misteryosong tao sa mundo, habang ang mga batikos ay ang misteryosong tao ay isang aso lamang na sinanay sa walang kamatayang lugar ng dagat kung tutuusin. Walang kwenta ang maging matagumpay na tao, kaya natural na humanap ng dahilan para mawala siya. Karamihan sa mga taong pumupuri sa kanila ay mula sa mga ilog at lawa, at maraming tao ang nakakita sa kanilang gilid sa tuktok ng bundok ng Kishan, habang ang mga taong minamaliit sa kanila ay halatang ang ritmo na sadyang dinadala ng mga taong makapangyarihan sa ang tuktok ng bughaw na bundok at ang mga taong naninirahan sa walang hanggang tubig. Sa araw na ito, ang lungsod ng Lashoy ay puno pa rin ng mga tao. Nagsisimula ito sa huling engranding okasyon ng martial arts competition. Maraming mga taong bababa mula sa tuktok ng Kishan ang dadaan dito sandali. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi tao. Marami sa mga taong dumaan ay hindi na bumalik, at karamihan sa mga bumalik ay lubos na nagpalit ng damit. Kapag sila ay lubhang tuyo, sila ay magkakaroon ng kaluwalhatian, at kapag sila ay namatay, sila ay magkakaroon ng buhay. Sa isang sirang templo sa labas ng lungsod ng Lashoy, si Han Xiao ay nagluluto ng manok sa isang kalderong lupa sa sulok, ngunit sa oras na ito, isang kakaiba at nakakagulat na karangalan ang pumasok sa kanyang tainga. Guro, pagtingin sa likod, sa itaas ng pinto, 5 figure ang nakatayo doon. Hinubad ng lalaking may maskarang may hawak na bata sa ulo ang maskara at nakangiti. Bukod kay Han Sanya, sino pa kaya ito? 3,000. Si Han Xiaoyileng, na sinundan ng isang hay, ay umalis sa palayok, pagkatapos ay mabilis na bumangon at naglakad sa nakaraan. Pagdating niya sa Aaron, tuwang-tuwa siyang hatakin ang Aaron. Ngunit nang mahawakan niya ang Aaron, biglang namutla si Han Xiao. Pagkatapos ay sumuray-suray siya at umupo sa tapat. May kinatatakutan siya, at puno ng takot ang mga mata niya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.